Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo mga kapatid ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa mga sandaling ito. Panginoon, ikaw ang nakababatid ng sitwasyon, Panginoon, ng iyong kongregasyon sa lugar dito sa Tunasan. At ang bawat isang kaluluwa na naririto at nakikibahagi sa gawain, Panginoon, ay umaasa, Panginoon, na muli bubuksan mo ang durungawan ng kalangitan. Ibubuhos mo, Panginoon, ang iyong mga pagpapala, lalong higit ang pagpapala ng iyong banal at makapangyarihan mga salita, ang iyong makalangit na kaunawaan, Panginoon. Lord God, sa mga sandaling ito, wala kaming ibang nais kundi makarinig mula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo lamang po, Panginoon, hindi lamang iyong lingkod, kundi ang bawat isa na tatayo sa likod ng pulpitong ito upang may hatid ang iyong mga salita, Panginoon, at mapakain, Panginoon, ang pagkain espiritual ang nagugutom naming mga kaluluwa. Lord Jesus, hallelujah, ikaw at wala ng iba ang balwalhati, Panginoon, sa bawat gagawin at sasabihin namin. Itago mo lamang kami sa iyong likuran. You alone deserve the glory, Lord Jesus. And right now, we claim not only blessings, Lord God, but we claim victory, Lord Jesus. In your most holy and precious name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, hallelujah. Kung inyo pong mamarapatin, maaari bang buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8. I don't know about you mga kapatid, ngunit sa inyong lingkod, dito po ay aking memory verse. Hindi lang memory verse, kundi life verse. Romans chapter 8 verse 28. Hallelujah. And it reads, mga kapatid, sa Romans chapter 8 verse 28. Hallelujah. And we know, can we all say, and we know? Parang hindi ata kayo kumbinsido sa salita ng Diyos, ha? And we know. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Praise the Lord. Palakpakan at purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At maaari na po tayong makaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, maraming mga bagay, maraming mga pangyayari sa ating buhay, hallelujah, ang hindi natin inaasahan. Amen? Praise the Lord. Kagaya mga kapatid, ng hindi natin inaasahan, mga kapatid, hallelujah, na it is quite unfortunate, mga kapatid, sa unang tingin siguro natin, mga kapatid, hallelujah, some of you may even be disappointed, mga kapatid, hallelujah, na hindi po makakarating ang atin pong mahal na Pastor June Pablo, ang ating Section 5 Presbyter and Interim Pastor for our congregation, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, ako ay nagtitiwala. Ako ay nananampalataya, mga kapatid, na gaya ng ating binasa sa Romans 8:28, all things work together for good. But take note, there's that qualifier to them that love God. Mahal ba ninyo ang Panginoon, mga kapatid? Mahal ba ninyo ang Panginoon? Amen. Hallelujah. So, kung mahal natin ang ating Panginoon, sigurado, hallelujah, na bagamat hindi natin kasama ngayon, hallelujah, si Pastor June Pablo, hallelujah, mga kapatid, hallelujah, mayroong gagawin na magandang bagay ang Panginoon para sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Narinig niyo ba yung kasabihan, mga kapatid, na turning lemons into lemonade? Turning lemons into lemonade. Sino sa inyo, mga kapatid, na kumakain ng lemon? Kinakain nyo? Parang orange. Kalamansi nga, bro. Malabo na kinakain ng kalamansi, di ba? Kinakatas, di ba? Yung juice ang iniinom. Amen? Pero hindi yung prutas mismo. Amen? Kasi yung prutas mismo, hindi lang sa sobrang asim, mga kapatid, may pagkamapait siya. Di ba? Yung askad niya, yung tinatawag na askad niya, mapait. Kaya mga kapatid, sa figurative language, mga kapatid, pag sinabing lemon, ito ay isang bagay na hindi outright maganda.
Amen. Kagaya ng mga pangyayari sa ating buhay. Sa inyong lingkod, mga kapatid, hallelujah, hindi mabibilang ang mga karanasan ko, mga pangyayari sa buhay ko, mga kapatid, na masasabing hindi maganda kung ang pagbabatayan natin ay ang paamantayan ng sanlibutan. Nung ako, mga kapatid, ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, hallelujah, ang tingin ko sa mga bagay na yon ay hindi maganda. Alam niyo yung na-kick out ako sa University of the Philippines? Alam niyo ba yon? Hindi. Hindi niyo alam, no? Diba? Na-kick out ako, mga kapatid. Kick out ako ng UP Diliman. Hindi ko yung kinahihiya. Dati kinahihiya ko yon, mga kapatid. Ngunit nung nakakilala ako sa ating Panginoon, and ito, yung life verse kong ito, Romans 8:28. Mga kapatid, isipin nyo na lamang, siguro hindi tayo nagkakilala kung natuloy akong makagraduate mula sa UP. Marahil, mga kapatid, sa nakikinig ako siguro mayabang akong tao kung doon ako gumraduate. Ngunit dahil sa mga pinagdaanan ko, mga kapatid, hallelujah, noon siguro ang tingin ko sa mga pangyayari, sa mga karanasan ko sa buhay kong yon ay parang lemon, maasim, mapait, mga kapatid, hallelujah. Ngunit ngayon, mga kapatid, nakakilala tayo sa ating Panginoon. Dahil nga, all things work together for good to them that love God. And to them who are the called according to His purpose. Hindi ko yun namamalayan dati, mga kapatid. And take note, bagamat binabanggit ko ang aking sarili, this is not about me. This is about how our Lord God turns lemons into lemonade. Magaling ang ating Panginoong Hesukristo na gawing lemonade. Di ba ang lemonade, may asim siya pero may tamis din. Masarap. Lalo nang ganitong kainit, Di ba? Masarap inumin. Maasim-asim, manamis-namis, nakaka-refresh, mga kapatid. Di ba? Hindi mo akalain, mga kapatid, na galing siya, kung hindi ko yung nag-prepare, sa isang prutas na pag kinagat mo, maasim sobra at may pait. Ganon din yung mga karanasan natin sa buhay. Nakaramdam tayo ng asim. Nakaramdam tayo ng pait. Ngunit yun pala, mga kapatid, yung lemon na yon ay gagawin palang lemonade ng ating Panginoon kung ang bawat isa sa atin ay nagmamahal sa ating Panginoon. At kung tayo ay tinawag ng ating Panginoon na mayroon siyang kalooban at layunin sa ating buhay. Ulitin ko, mga kapatid, siguro kung hindi ko pinagdaanan yung mga napagdaanan kong yon, yung mga lemons na yun sa aking buhay, mga kapatid, hindi tayo nag-uusap ngayon. Marahil hindi ako nakatayo sa likod ng pulpitong ito, kahit anong uri ng pulpito. Marahil hindi ko nakilala ang aking may bahay. Hindi ako nagkaroon ng mga magaganda at gwapong anak. Hindi naman sa pinagmamalaki ko, mga kapatid, Ngunit, hindi ba, lahat naman ng nilikha ng ating Panginoon ay maganda at gwapo. Lahat nga ng mga kalalakihan dito, mga may edad o bata man ay magsabing, Praise the Lord! Yan, mga gwapo na nilikha ng ating Panginoon. Lahat naman ng mga magaganda. Hallelujah. Mga may edad man o mga bata ay magsabing Amen. Di ba? Walang pangit na ginagawa ang ating Panginoon bagkus pinagaganda ng ating Panginoon. Kapag nalagay sa kanyang kamay, hallelujah, ang isang bagay, kagaya nga ng isang lemon na maasim at mapait, ginagawa niya itong lemonade. Amen? Di ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, bagamat itong nangyari na hindi natin inaasahan, I don't know about you, mga kapatid, pero excited na ako kanina na marinig ang salita ng Diyos, na dadalhin sa atin ng ating butihing Pastor June. Amen? And we were informed earlier na maaring si Sister Franz, ang butihing may bahay, si Minister Franz, ang butihing may bahay ni Pastor June na maaring magbigay ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Yung nga lang, mga kapatid, due to a miscommunication, I think, mga kapatid, hallelujah, so, hindi po natuloy, either si Pastor June or si Minister Franz, mga kapatid. So nga, nakalungkot man, mga kapatid, hindi man natupad yung ating nais, pero gano'n naman ang buhay, mga kapatid. Hindi lahat ng nais natin, hindi lahat ng ine-expect natin, mga kapatid, meron ba sa ating nag-e-expect ng hindi magandang bagay? Wala. Ang inaasahan natin, ang ine-expect natin, mga kapatid,
para sa atin at para sa ating pamilya ay mga magagandang bagay, mga kapatid. Sino sa tamang pag-iisip ang ine-expect mo, yung anak ko magkakaroon niya ng bulutong. Yung misis ko magkakaroon niya ng cancer. Grabe ka naman. Di ba? Ang gusto natin, ang inaasahan natin para sa ating sarili at sa ating pamilya at sa ating mga mahal sa buhay, magagandang bagay. Ngunit mga kapatid, tandaan natin, hindi palaging kung ano yung nais natin ang matutupad. Dahil mga kapatid, ang ating kalooban, ito mga kapatid, hallelujah, ay napapailalim sa kalooban ng ating Panginoon. We are under the sovereign will of God. Pero kung mahal natin ang ating Panginoon, bagamat yung mga nangyayari sa ating buhay ay parang hindi naaayon, hindi talaga naaayon sa ating ninanais mga kapatid. Hallelujah. Nang dating sa atin, mapait, maasim, kagaya ng lemon mga kapatid. Asahan mo, kung ikaw ay magtitiwala sa ating Panginoon, yan ay gagawing magandang bagay ng ating Panginoon. Amen? Our Lord Jesus Christ is an expert, I'm telling you. He is the greatest expert in turning lemons into lemonade. Hallelujah. At patotoong buhay ang inyong lingkod. Hallelujah. Ngayon, na-enjoy ko ang lemonade ng aking pamilya. Ngayon, na-enjoy ko ang lemonade ng RTCM. Amen? Hallelujah. At marami pang mga lemonade na aking tinatanggap mula sa ating Panginoon. Mula doon sa mga lemons ng aking buhay. Kaya ikaw kapatid, hallelujah, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, anuman yung nakaraan mo, hallelujah, kung ito man ay tila baga lemon, gagawin niyang lemonade. Nasa proseso pa na gumagawa pa rin ng lemonade ang Panginoon mula sa mga lemons sa buhay mo. Kaya magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Once again, hallelujah. Gaya nga ng sinasabi rin, mga kapatid, diba? Trust in the Lord with all of thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all of thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon, and surely, ang mga tila baga sa pamantayan ng tao, sa pamantayan ng sa iyong pag-iisip, ay hindi magandang bagay, ito ay gagawing napakagandang bagay, napakasarap na bagay ng ating Panginoon. To God be all the glory, purihin natin ang ating buhay na Diyos. Come on, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. Amen. Hallelujah. And again, just like katulad ni Brother Billy, I'm quite saddened by that unfortunate event na kami po yung nasa harapan. Hindi, we're grateful to the Lord. Ayan, we're grateful to the Lord because katulad sinabi ni Brother Billy, there are things in our lives na hindi natin inaasahan na nangyayari, mga kapatid. And surely enough, these things can be turned into something good by the Lord. Amen? Hallelujah. Why don't you bow your heads with me, mga kapatid? Hallelujah. I want to pray for a bit. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, for your words today, Lord Jesus. Help your servants, Panginoon, na mahatid, Panginoon, ang inyong pong salita. We know, Lord God, in this time, Lord Jesus, we know that you still have a message for us. You still have an encouragement, Panginoon, na nakahanda po sa bawat isa sa amin. Kaya kausapin mo kami, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na ang iyong presensya ang patuloy po na lumukob sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord. Lahat po ng papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Now, I want to read something in the book of Matthew, chapter 19. A story that is quite familiar to some of us. That's Matthew chapter 19, verse 16. Okay? Now, behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? May lumapit kay Jesus. At sinabi, Good teacher, Guro, ano ang kailangan kong gawin? Good thing, mabuting bagay na kailangan kong gawin para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Tayo mga kapatid, we also have that question.
Sino ba naman dito ang gustong mapunta doon sa baba? Wala naman, mga kapatid, di ba? We all want to have an eternal life. We all want to experience heaven. Amen? So, katulad niya, tinatanong niya, ano ba ang aking kailangan gawin para magkaroon ng eternal life? So, sabi sa kanya ni Jesus, why do you call me good? No one is good but one. That is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. Sundin mo ang mga utos, ang mga commandments. He said to him, which ones? Sabi niya, alin doon? Sabi ni Jesus, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. Simple. No? Especially yung mga nauna, madali lang namang hindi pumatay, mga kapatid. No? Madali lang naman yun, no? Simple lang. The young man said to him, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Sabi niya, Jesus, ginawa ko itong mga bagay na ito simula nung maliit pa ako. No, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nag-commit ng adultery, hindi naman ako nagnakaw. Mahal ko yung aking mga magulang, mahal ko yung aking mga kapatid, yung aking lahat ng tao sa aking paligid. Ginawa ko to simula nung maliit pa ako. Ano yung kailangan kong gawin? Meron pa bang kulang? Sabi niya kay Jesucristo. Sabi ni Jesus sa kanya, if you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Sabi ni Jesus, sabi sa kanya, sige, kung gusto mo maging perfect, ibenta mo yung iyong mga pagmamayari, sumunod ka sa akin, no? At you will have treasure in heaven. Magkaaroon ka ng gantimpala sa langit. Ang nangyari doon sa 22, but when the young man heard that saying, nung narinig yun, nung bata, no, na lumapit kay Jesucristo, he went away sorrowful, for he had great possessions. Umalis siya doon kay Jesucristo, pagkatapos niya marinig yun, na ibenta mo, ibigay mo, yung iyong pagmamayari sa mga mahihirap. Lumayo siya, kasi marami siyang pera, marami siyang kayamanan. Ano po? So this is something that we can look and we might find it a bit interesting or funny. Ano? Kasi di niya kaya ma-let go yung mga bagay na yun. No? Pag binitingnan natin, mahirap sa kanya na i-let go yung kanyang kayamanan. Kasi meron siya, madami siyang ganun eh. Ano? This is a mirror for us, mga kapatid. I do think this is a reflection of our lives. Amen. Ano po? Madaling sabihin sa atin, kapag wala tayo, na kapag pinagpala ako ng Panginoon, magbibigay ako. Madaling sabihin yon kasi wala ka. Pag ikaw ay naghihirap, pag walang laman ang iyong bulsa, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pag pinagpala mo ko, ibibigay ko din to sa iba. Madaling sabihin yun kasi wala pa eh. Pero pag nandyan na, ang hirap na. Tama, Pastor, iba na usapan. Mahirap na i-let go yung mga bagay na iyon. We hold on to these things. No? Kasi ito yung tangible eh. Ito yung nakikita. Ito yung nahawakan. Mga kapatid. Pero sabi ni Jesucristo, kung nais mo na magkaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life, mga kapatid, we should let go of these things. Not exactly our money. Hindi exactly yung ating pera, yung ating kayamanan. Pero kailangan nating matutunan na mag-let go ng mga bagay na nandito sa mundong ito. Amen? Ano pa, mga kapatid? Meron ding emphasis doon. Hallelujah. Na kailangan natin, by giving to each other, we provide love for each other. Ano po, mga kapatid? Makikita natin ngayon, these are very, very trying times. Ako, mga kapatid, mahilig akong, yung kapag, sabi nga nila, hindi ko alam kung sign na daw ba ito ng pagtanda. Kasi pag kumakain ako, mga kapatid, mahilig ako manood ng balita. Balita yan, matik yan. Alam ni Sister May yan, na kapag kumakain ako, palagi ako nanonood ng balita. And we can see the news around the world. It's very, very trying times. Ano po? Yung mga kapatid natin na mga tsuper, ang hirap na bumiyahe. Mahal yung gasolina. Mahal yung mga bilihin. Ano po? So, ano yung gusto kong i-point dito, mga kapatid? Ano po? Na katulad ng sinabi sa Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Jesus has always been about helping each other. Jesus has always been about loving each other. Kaya nga naging tao ang Diyos para saan? Sa pag-ibig. Ano po, mga kapatid? And in these trying times, there's a lot of hate.
Kasi mga kapatid, palagi nating sinasabi, palagi nating pinag-uusapan that we should worship God. Of course, tama. Kailangan nating kilalanin yung deity ng Diyos bilang Diyos. Pero nakakalimutan natin na yung si Kristo, nung siya ay tao, He has done nothing but love and help. Palagi natin nakakalimutan. Palagi natin binibigyan ng emphasis yung deity ng Diyos. Yes, tama naman yun mga kapatid. Hindi natin kailangan alisin yun. Pero ganun din, kailangan nating tignan ano ba yung ginawa ni Kristo. Again, we are Christians. Sinusundan natin si Kristo. At ang ginawa ni Kristo nung siya po ay nandito, no? Nung meron siyang katawan na tao, hallelujah, it's nothing but help. It's nothing about, loving each other. Do we love each other, mga kapatid? Can you look your brother and your sister in the eye and sabihin mo na, I can help you. I can give you what you need. Can we do those things? Again, mga kapatid, there's a lot of negativity, there's a lot of hate, there's a lot of death sa mundong ito. And love of Christ should be the first thing na atin pong pinupush bilang mga Kristiyano. Yung mga tao sa labas, nakikita nila yung kasamaan ng mundo na ito. Naghahanap sila ng positivity. Naghahanap sila ng kasiyahan. Naghahanap sila ng pag-ibig. Saan nila makikita yun, mga kapatid? Sa atin po. Ano? Kung tumingin sila sa labas, madaming nangyayari, madaming kaguluhan. Tayo po ang kanilang tinitingnan. So, kapag tumingin po sila sa atin, can we truly say that there is the love of God within us? Meron po ba yung pag-ibig ni Kristo na nasa atin po, sa bawat isa sa atin? I want to read another verse in 1 John 4:7. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Patuloy po nating mahalin at ibigin ang bawat isa. Let us care for each other, mga kapatid. The very message of Christ is about love. Ang pinakamensahe ni Kristo ay pag-ibig. Yan ang wag na wag sanang mawala sa atin, mga kapatid. Yes, masigasig ka sa simbahan. Yes, araw-araw ka na nanalangin. If love is not in you, sabi sa Biblia, charity is the greatest. Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kanyang mga nilikha, pag-ibig sa kapwa. So, sa huli mga kapatid, I just want to reiterate this. In these very, very trying times, I want us to look out for each other. If someone needs help, let's help them. If someone needs caring, let's care for them. Mga kapatid? At ganun din mga kapatid, ito nga po sinasabi ko. Before, nahihiya ako na mag-pray sa labas. There's this one time na may lumapit sa akin, nanghingi ng pagkain mga bata. Before, bigyan ko na sila ng pagkain. That's it. Pero there was this moment na I felt like I wanted to pray for them. And I did pray for them. No, I gave them yung pagkain. Tapos I did pray for them. Si Lord na bahala kung saan sila dadali ng kanilang mga paa. And from that day forward, patuloy kong ginagawa yun, mga kapatid. I encourage you to do the same. You help and then you give up a prayer for each other and for the people outside. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. To God be all the glory. Praise the Lord. Patuloy nating sambahin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Let's just bow our head and pray sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakil at mapagpalang Diyos, minsan pa Panginoon. So umagang ito, we ask for your presence to move in our midst, Panginoon, and speak to us through your word. Hallelujah. Through your servant, Panginoon. Mangusik kang patuloy sa amin, Lord. Magkalob ka ng pananampalataya, kalakasan, kagalingan, Panginoon. Hallelujah sa iyong mga anak. Hallelujah. We praise you. We thank you, God. We back all glory and praise and honor to your holy and wonderful name. In the name of Jesus, we pray. Amen. Praise God. Again, hallelujah. We are blessed by God, mga kapatid. The Lord will not leave us nor forsake us, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, sa magang ito, we are blessed, mga kapatid. We have 4 speakers sa magang ito, mga kapatid. Hallelujah. So, in our time ngayon, mga kapatid, ay alam natin ang ating sitwasyon at maraming taong natatakot, mga kapatid. Nag-aalala, mga kapatid. Amen. Sino rito ang hindi takot mamatay, mga kapatid? Walang Hallelujah. So, lahat ng tao, mga kapatid, takot mamatay, mga kapatid. Kahit yan ay napakatapang na tao, mga kapatid. Pagdating ng kamatayan, mga kapatid,
Amen. Matatakot yan, mga kapatid. Hallelujah. So, sabi ng Bible, mga kapatid, in Hebrews chapter 9, verse 27, hallelujah, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. So, ito ang isang bagay na hindi natin matatakasan, mga kapatid, ang kamatayan. Number 1, yan, mga kapatid. At sabi nila, number 2, yung tax ay hindi natin matatakasan. Kahit natutulog ka, may tax ka. Gumagamit ka ng electric fan, yung electricity mo, may tax yan. Hallelujah. Yung sumakay ka ng jeepney, kahit wala kang sakyan, may tax yan, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, may tax. Kumain ka, mga kapatid, sa labas, tingnan mo yung resibo mo, may tax na nakapatong dyan, mga kapatid. So, kamatayan at tax, mga kapatid, ay hindi natin matakasan. Hallelujah. Habang ikaw ay narito sa mundong ito, mga kapatid. But the truth, mga kapatid, is hindi natin matakasan ang kamatayan. Sabi ng Biblia, ito, mga kapatid, that it's appointed unto man to die, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, anong dapat natin gawin, mga kapatid? Hallelujah. Sabi, mga kapatid, ng Psalms chapter 90 verse 12, so teach us to number our days that we may apply our heart unto wisdom. So sabi ng mga awit, mga kapatid, ang prayer niya sa Panginoon, Lord, teach us how to number our day that we may apply our hearts unto wisdom. Dapat maging matalino tayo, mga kapatid, lalo na sa panahong ito, mga kapatid. Amen. So, there is a king in Second King, mga kapatid, chapter 20, Lord, si King Hezekiah, mga kapatid. Siya ay sinabihan ni Prophet Isaiah na, today, prepare set your house, because today you shall die and not live. Si King Hezekiah, mga kapatid, ay may sakit, mga kapatid. At siya ay pinuntahan ni Prophet Isaiah, mga kapatid. Sabi niya, set your house. Hallelujah. Kumbaga, ihanda mo na lahat. O kung mayroon kang mga pamana, mayroon kang mga will and testament, o sulatin mo na, kung may pamana ka, isulat mo na dyan. Sinong papamanahan mo dahil ikaw ay totoong mamamatay at hindi ka mabubuhay. Kung ikaw yan, mga kapatid, anong gagawin mo? Siyempre, masyasya ka, mga kapatid. So, marahil, papalahaw ka ng iyak, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But, alam natin ang story ni King Hezekiah. He prayed to the Lord. Sabi niya, Lord, remember, di ba, naging matapat ako sa iyo. Sinunod ko yung mga utos mo kung paano akong lumakad sa iyo. And because of that, mga kapatid, hallelujah. Even though na siya sinabihin na mamamatay, mga kapatid, but the Lord added 15 years to his life, mga kapatid. What the point of this, mga kapatid, hallelujah? Hindi natin sigurado ang ating buhay, mga kapatid. Anytime, anywhere, saan man tayo, mga kapatid, there is no certain things sa mundong ito, mga kapatid. Hindi natin hawak yung ating buhay, mga kapatid. At sabi mo, ay, malakas naman ako. Wala akong sakit. Bata pa ako. Imposible. No, mga kapatid. Wala makakapagsabi ng kamatayan, mga kapatid. Ito'y dumarating sa oras na hindi natin inaasahan, mga kapatid. Kaya sabi ng mga awit, Lord, turuan mo kami na maging matalino to numbers our day, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, dapat lagi tayo naghahanda, mga kapatid. Hallelujah. Dapat matuto tayong mamuhay, mga kapatid, na may karunungan at may takot sa Diyos. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, for the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailangan meron tayong karunungan, mga kapatid, sa mundong ito. Hallelujah. Maraming taong takot mamatay, mga kapatid. Hindi alam kung kailan darating, kung paano mangyayari, mga kapatid. Maraming, bata pa ako. Hallelujah. Marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong hindi nagagawa. Wala pa akong girlfriend.
Wala pa akong boyfriend. Wala pa akong anak. Hallelujah. So maraming taon takot mamatay, mga kapatid. Subalit, ano ang dapat nating katakutan, mga kapatid? Hallelujah. Ang dapat nating katakutan, mga kapatid, ay lumisan tayo sa mundong ito na hindi natin nakilala si Kristo. Na hindi tayo nakapaglingkod ng maayos sa ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang dapat nating katakutan, mga kapatid. Yung mga gera, mga kapatid, hallelujah. Amen. Hindi natin alam kung yan ang beginning, mga kapatid, na end of the world, mga kapatid. But, kahit na nariyan na yung mga kapatid, hallelujah, dapat lagi tayo maghanda, mga kapatid. Kung hindi man yan ang end of the world, mga kapatid, but yung kamatayan, mga kapatid, ay certain na darating sa iyong buhay. Kaya dapat maghanda ka, mga kapatid, hallelujah. Kung yung katawan mong ito, mga kapatid, pinapakain mo araw-araw, pinapaliguan mo, mga kapatid, hallelujah. You do everything, mga kapatid, to nurture him. You take vitamins, mga kapatid. You exercise, mga kapatid. How much more, mga kapatid, yung ating kaluluwa, mga kapatid, alagaan natin, mga kapatid. Dahil ito, mga kapatid, ang hahatulan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi ng Bible, mga kapatid, in John chapter 17, verse 3, and this is the life eternal, that they may know thee, that the only true God and Jesus Christ, whom thou hast sent. Hallelujah. Sinasabi ng Biblia na tunay na buhay na walang hanggan ay makilala ang Diyos. Hindi lamang sapat na kilala mong Diyos, na alam mo kung ang Diyos may information ka about God. But ang mahalaga, mga kapatid, hallelujah, dapat merong kilala mo siya personally, mga kapatid. Hindi lamang yung nadinig mo kay Brother El. Sabi ni Brother El, ang Diyos ay God of love, God of mercy, God of grace. No, mga kapatid, dapat merong ang personal na relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi sapat na kilala mong Diyos. Kaya sabi sa Sunday school, ako na may mabait, ako na may hindi gumagawa ng masama, ako na may nagsisimba. No, mga kapatid. You need to have a personal relationship sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. And we na sabi ng Bible, mga kapatid, in John chapter 14, verse 6, mga kapatid, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Habang ikaw, mga kapatid, ay may chance pa na binibigay ng Panginoon, may oras ka pa, bata ka pa, may lakas ka pa, mga kapatid. Decide this day, mga kapatid, kasi only through Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, we can come to the Father. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And last verse, mga kapatid. Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kung ikaw, mga kapatid, hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon. Kung ikaw, hallelujah, ay bago sa iyo ang ganitong serbisyo, hindi mo pa nadidinig ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Bible, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Huwag mong ipagpaliban ng kaligtasan, mga kapatid, hallelujah. Kasi, kagaya sinabi ko, hindi mo alam ang buhay mo, mga kapatid. Baka paglabas mo dyan, God forbid, mga kapatid, hallelujah. Hindi natin alam, mga kapatid. But habang tayo may chance pa, mga kapatid, hallelujah. Mag-decide na tayo, mga kapatid, hallelujah, na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil nasa kamay ng ating Panginoon, mga kapatid. He hold the futures, mga kapatid. Ang Diyos na nakakaalam ng kinabukasan natin, mga kapatid. Bagamat may takot dyan, may mga war na nadidinig tayo, mga kapatid. Pero kung ikaw ay may relasyon ka, alam mo na ikaw ay may Diyos, mga kapatid. Hindi ka matatakot sa anumang bagay na mangyayari, mga kapatid. Praise the Lord. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord, mga kapatid. Napakagandang pagkakataon, mga kapatid, na tayo po ay pinatayo ng ating Panginoon sa oras na ito. At ako'y nagagalak, mga kapatid, na magamit sa gawain. You just need to learn how to talk to AI.
So this is how I Narinig ko became the kanina most kay dangerous Brother person. Iel, yung point na kasama sa pagtanda raw. Ano ba yun? Parang ayaw ko marinig yung mga ganun, mga kapatid. Tapos itong isa ngayon, pagkamatay. Ano ba yan, kako? Eh ako yung pinakabata. Di ba? Pinapatawa ko lang kayo. Baka magmukhang fried chicken na ako sa inyo ngayon, mga kapatid. So mga kapatid, meron lang akong gustong ipatotoo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God sa gawain ng ating Panginoon. Una, gusto ko lang banggitin. Saan ba yan? About evangelism, mga kapatid. Praise God. So, ano ba itong evangelism, mga kapatid? Ano? Hallelujah. Evangelism means the presentation of the gospel. Ano yung gospel? Narinig natin kanina? Death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? The Lord Jesus Christ as the Christian's personal Lord and Savior. It is the summoning or ito yung pagtawag ng mga tao, mga sinners to accept Jesus Christ as their Savior, to serve Him as a King within the fellowship of His Christ. So mga kapatid, when we talk about evangelism, the result is always soul winning. Amen? Hallelujah. Evangelism is winning souls for Jesus Christ. Tayo po, ibig sabihin ng evangelism, tayo po ay magsishare ng Word of God sa mga hindi pa nakakarinig na salita ng Diyos upang madala natin sa ating pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Amen? So mga kapatid, wala akong ibang sasabihin ngayon kundi ang totoong nangyari sa amin, mga kapatid, nung kami po ay nagbahay-bahay po sa langgam, mga kapatid, at nag-share po kami ng salita ng ating Panginoon doon, hallelujah, at meron po kaming mga schedule ng Bible studies sa langgam, mga kapatid. Alam niyo naman yung creek na pababa doon, mga kapatid, medyo matubig yung doon. Binababaan namin. Buti nga, bata pa kami ni Sister Nida, kaya pa namin akyat at baba. Pero ngayon, gugulong kami doon. Hindi na namin kakayanin. Praise God. Isang magandang patotoo lang, mga kapatid, na sa Bible study namin, meron pong isang kapatid na tumawag sa amin. Sabi niya, ang kapatid ko, tawag nito, may sakit at parang malapit-lapit na. Sabi niya na naghihingalo. So, nung pagkatapos ng Bible study namin, sinama ko lahat ng mga nanay doon sa place. So pagdating namin doon, nakita namin nakahiga yung babae. Ang braso niya, mga kapatid, medyo malaki-laki lang ng konti rito. At medyo nakausli na yung mata. At kinakausap namin, sabi niya, ayaw ko nang mabuhay. Gusto ko nang mamatay, sabi niya, mga kapatid. So, tinanong ko naman kung bakit gusto mo nang mangyari sa buhay mo yan. Na tuloy ako dahil pagkamatay na naman to eh. So, sabi ko, bakit gusto mo mangyari sa buhay yan? Sa buhay mo? Kasi daw, iniwanan pala siya ng asawa niya. Tapos yung isang anak niya, adik, mga kapatid. So, walang source talaga na Kaya sabi niya, wala rin lang magandang nangyayari sa buhay. Gusto ko nang mamatay. So mga kapatid, sa ganang sitwasyon,
Anong sasabihin mo sa kanya? Isa lang naisip ko, mga kapatid. Hindi ikaw ang magsasabi ng kamatayan mo at pagkabuhay mo. Merong lumikha sa'yo. Amen? Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Alam nyo, nung narinig niya na mahal ka ng ating Panginoong Yesus at hindi niya hahayaan na mamatay ka. Mga kapatid, bigla siyang nakapagsalita. Dati, hindi na, utal-utal na, mga kapatid. So, nung tinawag ko lahat ang mga nanay, palibutan, nainis pa nga ako sa mga nanay. Alam niyo kung bakit? Nung tinawag ko sila, nagtakip sila ng mga ilong. Kasi meron talagang konting, mga kapatid. Alam niyo na yung mga ganong sitwasyon. Sabi ko sa mga nanay, alisin niyo yan, magpe-pray tayo sa Panginoon. So nag-pray kami lahat, mga kapatid. Nag-pray namin siya. Nagkaroon siya ng gumalaw yung katawan, mga kapatid. Doon ko nakita, mga kapatid, na yung power ng prayer, mga kapatid, makakapagpagalaw ng tao, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, binalikan namin siya noong bago kami umalis pala, mga kapatid, pinag-pray pa namin muli at iniwanan namin, mga kapatid, ng pambili ng kanyang gatas. Kasi kailangan niya ng suporta, mga kapatid. So, mga kapatid, pagdating namin, nung binalikan namin siya next week, mga kapatid, nakakalakad na siya. Nakakatayo na, nakakalakad na. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Talagang ang Diyos, mga kapatid, pagdating ng mga pagkakataon na hihilingin natin ang kapangyarihan ng Diyos, kumikilos ang Diyos, mga kapatid. Pero ang advice ko lang, mga kapatid, sana wag na nating hintayin na dumating sa ating buhay yung mga ganong sitwasyon, mga kapatid. Lagi lang tayong tumawag sa ating Panginoon. Ikalawa, mga kapatid, dito naman sa public cemetery, hallelujah, ang Cortez family, mga kapatid, meron pong nakaratay rin na lalaki, 90 years old na siya. Hindi na rin po siya makakilos nung bandang huli. Nung nagba-Bible study kami, nakakaupo pa. Nadadalhan namin siya ng mga pagkain. Talagang, alam nyo, ang evangelism, mga kapatid, sakripisyo. Sakripisyo din. Hindi lang yung time mo. Akalain mo, mga kapatid, bebisikletahin ko yung taas na papuntang bundok, saka bababa, papunta doon sa public cemetery, mga kapatid. Tapos, ibibilhan mo siya ng gusto niya. Ang gusto lang naman niya, pongkan daw. So, yun ang dinadala ko sa kanya every nagba-Bible study kami. Then, dumating yung pagkakataon, mga kapatid, na hindi na rin siya makatayo. Kasi 90 years old na siya. So, the first thing, mga kapatid, na pumasok sa aking isip, kailangang tumanggap na ito sa ating Panginoon para ma-save siya. Ang problema, mga kapatid, hindi na makapagsalita. So, mga kapatid, nung pinag-pray namin, andun pa si Brother Nuevo Napuntahan pa niya yun Nung pinag-pray namin, pinag-pray ko, mga kapatid, nung pagtawag ko sa ating Panginoong Yesus na tanggapin siya, tinanong ko rin siya, kasi naka-open pa yung mata, natanggap mo bang ating Panginoong Jesucristo ng siyang Diyos at tagapagligtas? Ang tagal, mga kapatid, ang tagal. Pero nakapagsalita siya ng Amen! Nag-Amen, mga kapatid. So, ibig sabihin, ako para sa akin, tinanggap siya ng ating Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah! After a week, pagbalik ko, nasa cemetery na, mga kapatid. Pero ako'y nagagalak.
tinanggap niya ang ating Panginoong Kristo. Amen? Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, sana kung kayo ay tinatats ng ating Panginoong Kristo, mag-share kayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Lalo na sa ating mga malalapit na kamag-anak, mga kapatid. Sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan natin ng kaligtasan lahat, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At walang ibang makakapagligtas kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? Hallelujah. Okay? So, isang awit na lang, mga kapatid. Pwede ba akong umawit, mga kapatid? Praise God. Para lubos-lubos na, mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians 12:9-10, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. And most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities and reproaches, in necessities and persecutions, in distress, for Christ's sake. When I am weak, then I am strong. My song is, His strength is perfect, mga kapatid. Hallelujah. Samahan niyo ako, mga kapatid. I can do all things through Christ who give me strength. But sometimes I wonder what He can do to me. No great success to show, no glory on my own, yet in my weakness He is there to let me know. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Grace in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins when ours come to an end. He hears a humble cry and proves again. His strength is perfect when our strength is gone.
carry on, raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Glory to God! Hallelujah! Palakpakan natin, Panginoon! Woo! Glory, glory, glory! Hallelujah! Tayo magsitayo, mga kapatid. Hallelujah! Habang naririto, hallelujah, ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Damhin mo, kapatid, ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Kung ngayon ikaw ay nakadarama ng panghihina. Hallelujah! Come near! Draw near to the Lord right now. Hallelujah!